Once again, thank you for the prayer. Pakalaga po ang pananalangin sa kapag pinapahayag ang salita ng Panginoon sapagkat we know we just want the Word of God. Although you are hearing the words of the preacher, but the preacher getting it from the Word of God. Blessed Sunday morning sa ating lahat. Isang masayang pagbati ang aking ibinibigay sa inyo sapagkat itong season na ito ay kakaiba ang saya na mayroon ang bawat Pilipino. For how many months we are celebrating Christmas. So tayo din po dito sa ating iglesia ay nagse-celebrate ng Christmas. At ginagawa po natin yon by delivering messages about Christmas. At ngayon po ay nagpapatuloy tayo sa ating December month long series na pinamagatan nating Preparing for Christmas o How to Prepare for Christmas. There are 4 ways na ini-introduce po sa atin on how to prepare for Christmas. Last Sunday po ay napakinggan natin ang una sa mga 4 na ways na yon, which is to be prepared to meet Jesus. So take note po natin yan. At as we collect all the messages, makikita natin, this is how we can prepare for Christmas. Si Jesus po kasi ang main reason why we have Christmas, and so that is the best way to prepare for its celebration, to meet Him first. At ngayong umaga naman pong ito, allow me to present to you yung second way to prepare for Christmas, and that is to prepare for miracles. Wow! Mukhang medyo exciting itong mensahe natin ngayong umagang ito. Bakit mahalaga ang preparation for miracles upang mapaghandaan natin ang Kapaskuhan? That is one question. At paano naman tayo makapaghahanda for miracles? Another questions. So sasagutin po natin ang mga katanungang iyon as we go on sa ating sermon sa umagang ito. So magsimula po tayo to pray for the message. Lord God, we believe in your power. We believe in the work of the Holy Spirit. We need it this time, Lord God, as we listen to your word. Open our eyes, open our ears, open our hearts, oh God, so that we will be open to accept your message this morning. In Jesus' name, amen. So our question, again, isa pang question para sa atin is, have you ever witnessed or experienced a miracle? So meron po ba sa atin dito na nakakita na o nakaranas na ng isang himala? Ang sabi po ng isang sikat na artista, walang himala. Ang himala ay nasa puso ng tao, nasa puso nating lahat. Napakinggan niyo po ba yon, yung sinabi ng artistang iyon? Hindi po iyon ang tinutukoy natin na himala. Ang tinutukoy po natin ay ang himalang gaya ng naranasan ni Moses nang nahati ang dagat at nakatawid ang buong Israelita upang makatakas sa tumutugis ng mga taga-Ehipto. O kaya ang himala na katulad ng ang 2 isda at 5 pirasong tinapay ay napaghati-hati upang mapakain ang libo-libong mga tao. Iyon at ang mga iba pang gaya niyon ang tinutukoy natin na himala. Mga actual, nakita at naranasang pangyayari. Nakaranas o nakakita ka na ba ng ganoon? Sa palagay ko po, posible. Dahil naniniwala ba kayo na sa araw-araw ay may himalang nangyayari sa iyong paligid o mismong sa iyong buhay bilang isang mananampalataya? And again, ang tinutukoy po natin doon ay mga himalang kahalintulad ng naranasan ni Moses o ng libu-libong taong nakakain buhat sa ilang tinapay at isda.
Sa araw-araw po, mga kapatid, ay dumarating iyon sa iyong buhay. Ngunit minsan ay hindi lang tayo nagiging handa sa pagdating ng mga iyon, kaya napapalampas natin. Dumating na pala ang isang himala sa atin na gaya o kahilera ng himalang naranasan ni Moses o naranasan ng mga tao, hindi pala natin napaghandaan iyon. So ngayong umaga pong ito, mula sa salita ng Panginoon, allow me to help you be prepared for miracles so that when they happen or when it happens, you will be amazed by it and praise God because of it. Are you excited po ba? So let us begin. Hilingin ko po ang lahat na magsitayo at basahin natin ang salita ng Panginoon as we exercise our scripture reading. Manggagaling po ito sa Luke chapter 1, verses 5 to 25. Medyo mahaba-haba but enjoy lang po natin ang ating pagbabasa. So manggagaling po ang aking pagbabasa sa ESV but we will study it using NIV. In the days of Herod, king of Judea, there was a priest named Zechariah of the division of Abijah. And he had a wife from the daughters of Aaron, and her name was Elizabeth. And they were both righteous before God, walking blamelessly in all the commandments and statutes of the Lord. But they had no child, because Elizabeth was barren, and both were advanced in years. Now, while he was serving as priest before God, when his division was on duty, according to the custom of the priesthood, he was chosen by Lot to enter the temple of the Lord and burn incense. And the whole multitude of the people were praying outside at the hour of incense. And there appeared to him an angel of the Lord standing on the right side of the altar of incense. And Zechariah was troubled when he saw him, and fear fell upon him. But the angel said to him, "Do not be afraid, Zechariah, for your prayer has been heard, and your wife Elizabeth will bear you a son, and you shall call his name John. And you will have joy and gladness, and many will rejoice at his birth. For he will be great before the Lord, and he must not drink wine or strong drink, and he will be filled with the Holy Spirit, even from his mother's womb. And he will turn many of the children of Israel to the Lord their God. And he will go before him in the spirit and power of Elijah, to turn the hearts of the fathers to the children, and the disobedient to the wisdom of the just, to make ready for the Lord a people prepared." And Zechariah said to the angel, "How shall I know this? For I am an old man, and my wife is advanced in years." And the angel answered him, "I am Gabriel. I stand in the presence of God, and I was sent to speak to you and to bring you this good news. And behold, you will be silent and unable to speak until the day that these things take place, because you did not believe my words, which will be fulfilled in their time." And the people were waiting for Zechariah, and they were wondering at his delay in the temple. And when he came out, he was unable to speak to them, and they realized that he had seen a vision in the temple. And he kept making signs to them and remained mute. And when his time of service was ended, he went to his home. After these days, his wife Elizabeth conceived, and for 5 months she kept herself hidden, saying, "Thus the Lord has done for me in the days when he looked on me to take away my reproach among people." Praise be to the Lord sa pagkabasa ng kanyang salita. You may have your seat. So dito po sa ating text na nabasa, ang unang step to prepare for miracles ay to always expect for the extraordinary. So nabasa lang po natin just a while ago,
mayroong isang kakaibang pangyayari sa buhay ng isang Jewish priest na si Zechariah and his wife na si Elizabeth. So according po sa information, merong about 24 priests na naglilingkod doon at by schedule sila. Now doon sa 24 priests na yon, nag-focus si Luke sa priest na si Zechariah. Dahil mayroong something special na magaganap o nagaganap sa kanyang buhay sa time na ito. So sa verse 6 ay ipinakilala ni Luke kung sino sila. Sabi doon, both of them were righteous in the sight of God, observing all the Lord's command and decrees blamelessly. Sinigurado ni Luke na ma-take note niya ito sapagkat gusto niyang i-establish ang context ng kwento. Ito ang pagkakakilala natin sa mga tao makakaranas ng kakaibang pangyayari na ito. So, ang introduction na ito kay Zechariah ay para ma-establish na Zechariah and his wife were believers, true believers of God and justified in God's sight. That's the context. Now, ganun pa man, sa pagpapakilala sa kanila, nabanggit din ang pagkakaroon nila ng isang mabigat na problema. They were childless because Elizabeth was not able to conceive o barren, baog, and they were both very old. Dalawa, 1-2 punch of problems. Now, isang araw, yun nga ay napili si Zechariah na maglingkod sa Diyos at asikasuhin ang pagsusunog ng insenso. Maalala natin yan, di ba, kay kay Nahum, yung nasunog sila, so yung job nila. So ito, tuloy-tuloy pa rin naman yung tungkulin na ito. So, while performing his duty, an angel of the Lord appeared to him at sinabi sa kanya ang ganito. Nagulat si Zechariah doon kaya sabi niya, do not be afraid, Zechariah. Your prayer has been heard. Your wife Elizabeth will bear you a son, and you are to call him John. So although hindi na po na-record ni Luke ang prayer ni Zechariah, pero dito po, ni-reveal ng anghel na matagal na palang nananalangin si Zechariah sa Diyos. Ang sabi po sa ESV Study Bible, posibleng may dalawang petition o major petitions ang pinapanalangin palagi ni Zechariah. Una, bilang priest of the temple ng Israel, most probably he would have been interceding on behalf of Israel as a nation na sa panahon na iyon ay nasasakop ng Roman Empire. Probably he was praying for the freedom of Israel from the Roman Empire. Pangalawa, ang isa pa ay indicated dito po sa verse 13. Ang sabi doon, your prayer has been heard. Your wife Elizabeth will bear you a son. So marahil ay for 100th time ay nananalangin at humihiling o nanalangit at humiling si Zechariah sa Diyos na pagkalooban sila ni Elizabeth ng anak. And now, at last, the answer has come. Hindi lang po natin alam kung tumigil siya dito o kahit sa time na iyon na matanda na sila at na-discover nila na baog pala si Elizabeth, nagpatuloy pa rin siya sa pananalangin. Hindi na po yun naibigay sa atin na info. But one information na nakita natin dito, tinugon ng Diyos ang prayer niya na iyon. Pero, mga kapatid, magugulat tayo sa naging tugon ni Zechariah dun sa verse 18. Ano po ang naging tugon niya? Zechariah asked the angel, how can I be sure of this? I am an old man and my wife is well along in years. So dito po natin nakita o makikita ang unang punto ng ating sermon. Even though for many times ay nanalangin si Zechariah ng isang himala na sila ay magkaroon ng isang anak, even though sa kanilang katandaan, hindi naman siya nag-e-expect sa pagdating ng katugunan ng panalangin na iyon, kaya nang dumating
na ang tugon ng Diyos ay nag-alangan pa siya. How can I be sure of this? Mga kapatid, ganoon ba tayo kung minsan o madalas? That we are praying to the Lord and lifting up to Him all our burdens and our concerns, pero hindi naman tayo nag-e-expect sa pagdating ng extraordinary answer mula sa Panginoon matapos nating manalangin. Alam ba natin na every answer o pagtugon ng Panginoong Diyos sa ating panalangin ay extraordinary? Naniniwala po tayo doon. Every answer ng God sa ating panalangin, those are ordinary answered prayers. Let me clarify that statement. Magsimula po tayo sa pag-explain ng statement na yon, sa pagbabalik tanaw sa sinasabi sa Book of Ecclesiastes. So natakil natin ito some Sunday ago. So sabi po doon sa Ecclesiastes, everything is meaningless, completely meaningless. What do people get for all their hard work under the sun? Generations come and generations go, but the earth never changes. The sun rises and the sun sets, then hurries around to rise again. History merely repeats itself. It has all been done before. Nothing under the sun is truly new. So, again, let's have a review. Ano ang ibig sabihin ng mga ngaral sa mga sinabi niya na ito? Ang ibig niyang sabihin po dito ay everything under the sun o everything here on earth is just ordinary. Everything is just ordinary and normal because nothing on earth is truly new. History merely repeats itself. Mukha lang bago ang isang bagay o pangyayari dahil nakalimutan ng iba na nangyari na pala iyon sa nakaraan at posibleng mangyari din sa hinaharap kahit wala na tayo. Now, getting to the point, sa ordinary at pangkaraniwang pangyayari dito sa mundo, when God begins to intervene in something, like to answer a petition or a prayer request, then the extraordinary comes. Ang isang ordinaryong bagay o pangyayari ay nagiging extraordinary kapag truly ay naroroon ang pagkilos at intervention ng Diyos. Like sa Red Sea, it was parted before the eyes of Moses because God had intervened there. Hindi po ba? Hinati ng Diyos ang dagat upang sagipin sina Moses at ang mga Israelita because He promised it, palalayain ko kayo dyan sa Egypt. Just obey me. It was an extraordinary event sa buhay ng sa mga Israelita. Likewise, napakain ng Panginoong Hesus ang mahigit 5,000 katao gamit lamang ang 2 isda at 5 pirasong tinapay sapagkat kumilos at tinugon ng Diyos Ama ang panalangin niya. The feeding of the 5,000 plus people was an answer to the prayer of Jesus to God the Father. It was an extraordinary feeding of people. Alalahanin po natin mga kapatid na sa lahat ng pangyayari sa mundong ito, when there is God's intervention in it, expect that there is something extraordinary in it. Amen po? Kung wala ang intervention ng God doon, walang something special doon. It's just normal and ordinary. Let me give you an example po. Ang pagpunta ba ng isang tao sa isang lugar pananambahan ay ordinary o extraordinary? Ang answer po, depende sa kalooban o layunin ng nagpupunta. Alam po natin na maraming tao sa buong mundo ay nagtutungo sa lugar pananambahan
sa itinakda nilang araw at oras upang sumamba sa kinikilala nilang Supreme Being. Mayroon pong nagpupunta sa moske upang doon sumamba. Mayroon naman na ang kanilang place of worship ay sa sinagoga, habang may nagtutungo naman sa monasteryo o vihara para sa kanilang communal worship, and there they offer their worship to God. Kung ang pagtungo sa lugar pananambahan ay nagagawa naman ng kahit anong relihiyon at kahit sinong tao, in that sense, hindi po ba, ordinary o normal na gawain lang yon. Kahit yung kagabi lang na nagnakaw o nag-snatch sa Quiapo, ay pwede siyang pupunta doon sa simbahan sa Quiapo at magsasamba daw. Tatayo siya doon at nagpunta na ako sa lugar pananambahan. However, gaya ng pinupunto natin, when a Christian willingly and wholeheartedly goes to church in spirit and in truth, it is an extraordinary act because ang Holy Spirit na ang kumikilos at kumakausap sa taong iyon upang tumungo sa simbahan at sumamba sa Diyos. May dalawang tao na pumupunta sa simbahan. Merong ordinary at merong extraordinary. Yung ordinary na kasanayan na lang pumunta sa lugar pananambahan. Merong extraordinary, nagpupunta siya because of the work of the Holy Spirit sa buhay niya. Ganun din naman, when a Christian gladly sings song to the Lord, wholeheartedly and offering up the lyrics from the bottom of his or her heart, that is extraordinary dahil hindi lahat ay nakagagawa noon. There may be people na standing there while there are people singing, lifting up their hands, and there are people that just there. While the people are worshiping, they're just there and enjoying probably the song or the instruments playing. Another example, when a Christian attentively listens to the sermon of the preacher with willingness na mag-aral at matuto as if he or she is sitting at the feet of Jesus, that is also extraordinary. Dahil hindi naman lahat na nagpupunta sa simbahan, o posibleng hindi naman lahat na nagpupunta sa simbahan, ay may kahandaang makinig at sumunod sa sermon. It is only when the Holy Spirit is freely working sa buhay at puso ng isang professing Christian, doon nagaganap ang extraordinaryong pangyayari sa buhay niya. That is why, sinabi natin kanina, there may be extraordinary events in your life, pero hindi lang siguro natin napapansin na meron na palang pagkilos na ginagawa ang Holy Spirit sa atin. Mga kapatid, ipinapaalala po sa atin ngayon ng salita ng Panginoon na hindi lahat ng naglilingkod at sumasamba sa Diyos ay nakakapag-expect ng something extraordinary mula sa Kanya. Gaya po ng nakita natin mula kay Zechariah, even though Luke has described him as righteous in the sight of God, and he observes all the Lord's commands and decrees blamelessly, hindi naman siya nag-expect sa extraordinary na pagkilos ng Panginoon sa buhay niya kung ang pag-uusapan ay tungkol sa pagkakaroon nila ng anak. Iyon ang dahilan kung bakit ikinagulat niya ang himalang ipinapahayag sa kanya ng Diyos through an angel. Ang mabigat pa roon, he doubted the statement of God dahil he requested for a sign. How can I be sure of this? I need a sign para satisfy ang pagdududa niya. Obviously, he was caught unprepared for miracle. Kaya, my dear brethren, magtiwala tayo sa Diyos at palaging umasa na mayroong extraordinaryong bagay na ipaparanas siya sa atin as we believe in Him. It can greatly help you prepare for miracles, and you will see life as a Christian is so wonderful because there are many miracles para
pala na nangyayari sa akin, sa iyo. Pangalawa po, to prepare for miracles, be aware of how God works. Be aware of how God works. Of course, aware na po tayo, but i-exercise pa po natin dito kasi sometimes nakakaligtaan natin maging aware kung paano kumikilos ang Panginoong Diyos sa buhay natin at sa paligid natin. Basahin po natin ng buo ang sinabi ng anghel kay Zechariah, nung kinausap niya si Zechariah. But the angel said to him, "Do not be afraid, Zechariah. Your prayer has been heard. Your wife Elizabeth will bear you a son, and you are to call him John. He will be a joy and delight to you, and many will rejoice because of his birth. For he will be great in the sight of the Lord, and he is never to take wine or other fermented drink, and he will be filled with the Holy Spirit even before he is born. He will bring back many of the people of Israel to the Lord their God, and he will go on before the Lord in the spirit and power of Elijah, to turn the hearts of the parents to their children and the disobedient to the wisdom of the righteous, to make ready a people prepared for the Lord." Kung tayo po ay babasahin natin ito na parang nagmamadali, yung bang hindi tayo nag-swim, kundi parang kailangan basahin ito. Papasin natin dito, wow, information overload, di ba? Ang dami niyang sinabi about doon sa description niya sa bata na paparating. It was a detailed news because mayroong purpose ang Panginoon sa pagdating ng bata na yon. At ang gusto ng angel, makatch ni Zechariah yung pangyayaring iyon. Through those information, through those details na dinidescribe ng angel. Sapagkat doon makikita ang purpose at may kinalaman iyon sa plano ng Diyos para sa Israel at sa buong mundo. Doon niya makikita how God works. Isa-isahin po natin ang mga description sa batang ipanganganak upang makita po natin doon ang pagkilos ng Diyos. Sa verse 14, ang magiging anak nila daw ay tatawaging John. And he will be a joy and delight to them. And many will rejoice because of his birth. Ang mga salitang, take note po natin yun, ang mga salitang joy, delight, and rejoice ay hallmarks o mga tanda ng messianic kingdom o paghahari na paparating na Messiah na hinihintay ng Israelites o ng mga Jews. Tanda po iyon na sa pagdating ng Messiah, there will be great joy. The people will rejoice sa pagdating na iyon. So ibig sabihin, this is an introduction of that Messianic kingdom na matagal nang hinihintay ng Israel. In a way nga po, sinasabi rito na ng anghel na even ang pag-intercede ni Zechariah para sa mga Israel sa kanyang pananalangin ay tinutugon na rin ng Diyos. Narito na ang mga tanda ng pagdating ng Mesiyas, ang pagpapanganak sa iyong anak na si John. Sa verse 15 naman, sa sumunod na talata, binanggit na ang bata is to never take a wine or other fermented drink. Ito po ay a Nazirite vow o consecration na nakabase po sa Old Testament, specifically sa Book of Numbers chapter 6. Kung napag-aralan po natin ng mabuti o naalala natin sa Sunday School yung pag-aaral natin sa Book of Numbers chapter 6, makikita natin ito yung Nazirite vow. At yung description na ito'y gagawin nila sa mga nagbabaw na ito. So ang ibig sabihin ng anghel ay the child has been chosen by God for a specific purpose, gaya ng pagka-specific ng Nazirite vow ng isang tao. That specific purpose ay nakapaloob doon sa sinabi rin na, and he will be filled with the Holy Spirit even before he is born. This statement would have reminded Zechariah sa prophetic declaration ng God sa Jeremiah 1:5 about God's sovereignty in salvation na mas pinagtibay pa nga ng sinabi ng anghel sa verse 16. You may check your Jeremiah 1:5 para mas makita po natin yung sinasabi natin. Again,
By this statement, it reveals that the redemption plan of God para sa Israel and all of God's people is already taking action. Let us remember na nanahimik ang God. Ibig sabihin, walang messages na sinasabi ang God through the prophets for how many years? Now, dumating ang anghel kay Zechariah at ipinapahayag niya, now the plan is ongoing. Take action na ang plano ng God for that messianic coming and salvation. Now, in verse 17 naman, mas naging direct at clear na ang purpose ng pagsilang ng magiging anak nila. He will go on before the Lord in the spirit and power of Elijah. Again, nagpapaalala ito kay Zechariah sa ipinangako ng Diyos sa Malakay 4:5-6 na ganito ang pagkakasabi. See, I will send the prophet Elijah to you before that great and dreadful day of the Lord comes. He will turn the hearts of the parents to their children and the hearts of the children to their parents, or else I will come and strike the land with total destruction. So ito ay prophetic statement ng God in the future dahil most probably at this time wala na si Elijah dahil bumalik na sila from captivity dito. At dito po sa statement na ito, sa huling dalawang talata na ito, nagtapos ang Old Testament. Ito po ang pinakahuling dalawang talata sa Old Testament and then the New Testament. And in between, silence. And pagdating ng Matthew, ng Luke, ng Mark, there, an angel appeared to a priest declaring, now, God is taking action doon sa ipinawamis niya long time ago. So, ibig sabihin po, ang kanilang magiging anak na si John, ang tinutukoy ng Diyos many years ago na ipapadalang maghahanda ng daraanan ng Messiah with the same spirit ni Elijah who had been bold and uncompromising to stand for the word of God sa panahon ng kanyang pagmiministeryo. So sa mga ipinahayag po na ito ng anghel kay Zechariah, makikita na punong-puno ito ng mga pananalitang nagsasabi how God is working out to fulfill His promise of redemption para sa ikaliligtas ng Israel at ng mga nananampalataya sa Kanya. Sadly, Zechariah was not aware of it. He was not aware of how God would work out His plan of salvation, kaya hindi niya inakala na ang simpleng mag-asawa na inabutan na ng katandaan ay pipiliin ng Diyos upang iparana sa kanila ang isang kamangha-manghang himala na ang kanilang magiging anak pala ang siyang maghahanda ng daraanan ng matagal na nilang hinihintay na tagapagligtas. Probably he was thinking of other people, or probably he was not thinking, pwede pala kami ang mapili ng Diyos. Mga kapatid, gaano ka ba ka-aware kung paano kumikilos ang Diyos sa iyong buhay upang maranasan mo ang kanyang mga kamangha-manghang himala? Paano mo binubuksan ang iyong puso at paningin sa pagkilos ng Diyos upang iyong makita na nagaganap na pala sa iyong buhay ang kanyang himala? You will know, kapatid, that you are already aware of how God works when you begin to give praise to His name whenever there is something extraordinary na nangyayari o nangyari sa buhay mo. Ang tinutukoy po natin na praising His name ay hindi lang yung pagbanggit ng mga papuring pananalita. Praise the Lord, dakila ka o Diyos, purihin ka sa katapatan mo, at iba pa. Kasama po yun, pero hindi lang iyon. Ang ibig nating sabihin na praising His name ay kung paanong ang buhay mo ay nagbabago at nagiging living testimony to God's wonderful work. That is
the best way to give praise to God. Remember, when you become aware of how God works, you will also be aware of the many miracles na nangyayari sa iyong buhay, and then you can share it as praises to God's name. Hindi po ba miracle sa buhay ng isang tao na ang dating walang gana o walang panahon sa pagbabasa ng Biblia at pananalangin ay palagi nang nananabik o may panahon sa pagsasagawa niyon? You can find many people who have many reasons not to read the Bible, who have many reasons not to pray because they are busy and because the world is bombarding us with many busy activities. Those are ordinary things na nangyayari sa buhay ng isang tao. But an extraordinary thing is, despite those busy things, I will never let world deprive me of the word of God. I will never let my work or my activities to deprive me of prayer and conversation with God the Father. Bible reading, prayer, and personal worship or family devotion, and other acts of commitment sa Panginoon ay mga extraordinary activity among the ordinary activities natin sa araw-araw, dahil there is intervention of God that is taking place in those decisions dahil ginagawa natin ang mga iyon sa pangunguna, gabay at tulong ng banal na Espiritu. Mga kapatid, even those struggles, there are times that because our body is so tired, kahit gusto natin, hindi na natin magawang magbasa. But that conviction, that thinking, naku, hindi pala ako nakapagbasa kagabi. Naku, hindi pala ako naka-attend ng prayer meeting. Naku, hindi pala ako naka-attend ng Sunday worship. Those things are also conviction, miracle in your life kasi naalala mo pa. May mga tao na wala na sa kanila yon. Na para bang, okay lang na di ako naka-attend last Sunday, okay lang na hindi ako nakapanalangin. But an extraordinary is when a Christian still remembers, I need to go to church next time. I need to find time. I need to arrange my schedules. I need to make time for God. Those are ordinary things. So that is struggle. That pagbagsak, that pagbangon, that is also a miracle coming from God, working in your life until that time na kayang-kaya natin to respond sa mga bagay na yon. How can I be sure of this? Ang sinagot ni Sekaraya sa kamangamanghang plano at pagkilos ng Diyos na ipinahayag ng anghel. Hindi pa siya sigurado sa nangyayaring iyon sapagkat hindi siya naging aware sa kung paano gumagawa ang Diyos. Naghahanap siya ng something para makasigurado pa. Kaya again, sa pagkakataong iyon, he was caught unprepared for miracles. Mga kapatid, open up your eyes. Read every situation na natutunghayan mo. Watch every event that is taking place sa iyong buhay. And see them through the eyes of faith in the Lord. Baka makikita mo that the Holy Spirit is working na sa buhay mo, making you be more aware of how God works. By doing that, you will become prepared, more prepared to witness God's miracles. Amen po? Lastly, completely rely on God's grace. Completely rely on God's grace. To be prepared for miracle, mahalaga po na buong-buo na ang ating pagdidepende sa Diyos at sa Kanyang biyaya. Buong-buo ang ating pagdidepende sa Diyos at sa Kanyang biyaya. Yun po yung implication na makikita natin sa nangyari kay Sekaraya. Nang tumugon po si Sekaraya ng, how can be I sure of this? Nanggagaling iyon sa isang pusong nagdududa, kaya humiling siya ng isang sign. Can you give me, parang sinabi niya, can you give me a sign para makasigurado ako? Ito naman ang naging tugon ng anghel. The angel said to him, I am Gabriel. I stand in the presence of God and I have been sent to speak to you and to tell you this good news.
And now you will be silent and not able to speak until the day this happens, because you did not believe my words, which will come true at their appointed time. At makikita po natin dito kung gaano ka-gracious the amazing grace of God. Una po, bagamat ang hiling na kasiguraduhan ni Zechariah isang disbelief sa pangako ng Diyos, pinagbigyan pa rin siya at binigyan ng isang sign. Ano po yung sign? Ang sign ay, he will be silent and not able to speak until the day na matupad ang sinabi ng anghel. Ito ang sign, Zechariah. Mapipipi ka muna at pagdating nung pinangako ko, makakapagsalita ka na. That's the sign. Pangalawa po, despite his lack of faith in the promise of God, sinigurado pa rin ng Diyos na tutuparin niya ang kanyang ipinangako kay Zechariah. It will come true at their appointed time. Ini-imagine ko po dito, how was Zechariah during that waiting time? Pipi siya, di ba? So probably, binigyan siya ng time to meditate more on the Word of God, to increase his faith, to help him to trust God more. Di po ba? And that's grace. Sometimes, we see rebuke of God as painful. Tatampo tayo sa Diyos, nagtatampo tayo sa leader o pastor na nag-rebuke sa atin. But di natin alam, that's also a grace of God for us. So that those unpleasing things sa paningin ng Diyos ay ma-change. Alam naman po siguro natin yon that there are unpleasing things pa or actions or activities na nagagawa tayo sa paningin ng Diyos. So there are times that God rebukes us, and that is also part of His grace kasi pabayaan niya tayo at mapahamak. Mga kapatid, how many promises of God do you know? At sa mga promises na iyon, ano-ano ang iniingatan mo sa iyong puso at hindi kailanman pinagdududahang matutupad? One reason why sometimes the miracles of God are getting ignored o hindi natin napapansin ay dahil hindi natin napangahawakan ng matibay ang mga pangako ng Diyos. Limitado lang ang mga alam natin na promise ng God. The Lord has already promised that surely He is with us to the very end of the age. Ngunit bakit mayroon pa rin na nag-aalinlangan sa pag-eebanghelyo at sa intentional na discipleship? May promise naman na nga, don't worry, I will be there with you as you go and evangelize, as you go and make disciples. Ipinangako na rin naman ng Panginoon na all of our needs will be provided for us if we just focus first on seeking God's kingdom and His righteousness. Ngunit bakit mayroon pa rin na mas nagiging prioridad pa na asikasuhin ang kanilang pangangailangan kaysa sa pagsusumikap na mapagharian ng Diyos ang kanyang buhay at mamuhay sa kanyang katuwiran? God has promised it. Don't worry, I will help you. I will enable you produce those things that you need. I will be there for you. Seek first the kingdom of God and His righteousness. Binahayag din naman ng Panginoon na those who are weary and burdened will come to Him, they will be given true rest. Ngunit bakit tila ba mas hinahanap pa natin ang kapahingan sa ibang mga bagay sa halip na sa gawain ng Panginoon? At kapag napagod sa gawain ng Panginoon, ang rest na hinahanap natin ay sa bed. Instead na sa patuloy pa na paglilingkod sa Panginoon. Yung joy ba na you are still there, serving the Lord despite of that aching shoulder. That's our rest. Because God will provide us extraordinary rest. Ito po ay mga paalala lamang sa atin mula sa salita ng Panginoon upang magkaroon tayo ng kahandaang maranasan ang kanyang mga kamangha-manghang himala. Ang ating Diyos po ay hindi madamot sa pagpapadama at pagpaparanas niya sa kanyang mga anak ng kanyang kadakilaan, His greatness.
Ang katotohanan nga ay naparito si Jesus upang tayo ay magkaroon ng buhay, buhay na masaganang lubos. John 10:10. Ang tinutukoy po na buhay ni Jesus dito ay hindi isang ordinaryong buhay lang, kundi isang extraordinaryong buhay. Buhay na masagana at lubos sapagkat ang Diyos ang siyang naghahari at ang katuwiran niya ang siyang natutupad sa buhay na iyon. Hindi lang po masagana sa material na bagay, kundi masagana sa kapayapaan, masagana sa mga kaibigan, masagana sa kalusugan, masagana sa kagalakan. Now, going back to the life of story of Zechariah. Nang dumating na ang katuparan ng ipinangako ng Diyos sa kanya, ganito po ang nangyari sa kanya. Talon po tayo sa verse 64. Immediately, his mouth was opened and his tongue set free, and he began to speak, praising God. Stop muna ako dito. Napakaganda ng sinabi dito. Sabi natin, merong time na nanatiling mute, pipi, si Zechariah. Those are his times na meditation time niya, reflection time niya. And also, probably, yun din yung time na naipon ang mga papuri niya sa Panginoon. Imagine that. Everything na naipon mo, ibubuhos mo sa time na ito. Nang nagsimula na siyang makapagsalita, ang pinakasimulang sinabi niya ay yung pagbuhos ng papuri sa Panginoon. He began to speak, praising God. How wonderful, how many praises are those things, how many testimonies ang pinagdaanan niya, kung paano siya binago ng Panginoon. Isipin natin, napakagandang puntahan siguro ito at pakinggan. What kind of praises ang nabanggit na iyon ni Zechariah. Now in verse 65, all the neighbors were filled with awe, and throughout the hill country of Judea, people were talking about all these things. Yung nangyari na iyon. Everyone who heard this wondered about it, asking, what then is this child going to be? May expectation na, for the Lord's hand was with him. This is a good and wonderful news, mga kapatid. Sa kabila ng pagdududa at kakulangan ng matibay na pagtitiwala, still, the miracle of God in the life of Zechariah and his wife has been fulfilled. To God be the glory. And that is all because of God's grace. Mga kapatid, nagigilty na ba kayo minsan? Nagigilty na po ba tayo minsan sa mga rebuke, correction na naririnig natin? We are like Zechariah. We are many Zechariahs. We fail. We make mistakes. But the grace of God is there for you to gather all those praises so that when you utter praises to His name, all of those are wonderful praises. Not just an ordinary praise the Lord. Not just an ordinary to God be the glory. Lumaki ang bata at inihanda ang daraanan ng Mesiyas na si Jesus. Ang sabi sa salita ng Panginoon sa John, Gospel of John, when John saw Jesus coming toward him, he said, "Look, the Lamb of God who takes away the sin of the world." Naglilingkod na si John, preparing for the way of the Messiah. And the rest is history. Mga kapatid, kung tayo lamang po ay buong-buong mananangan at magdedepende sa napakayamang habag at biyaya ng Panginoon, walang duda na mararanasan din natin sa araw-araw ang mga kamangha-manghang himala ng Diyos. Iniisip natin siguro, wow naman si Zechariah, napakaganda ng nangyari sa kanya. Kapatid, pwede rin pong mangyari sa iyo yun. Hindi man po just like as his, but specifically a miracle for you. Believe and you will see. Dito po nagtatapos ang mensahe ng Panginoon para sa atin ngayong umagang ito.
Nakita po natin kung paano natupad ang himala ng Diyos sa buhay ni Zechariah na ama ni John the Baptist. Ngunit hindi po roon nagtatapos ang pagsasagawa ng Diyos ng kanyang mga kamanghamanghang himala. Iyon lamang po ang naging daan upang mabuksan ang pinto sa pagdating ng greatest miracle in the history of mankind, ang pagsilang ng tagapagligtas ng sangkatauhan na si Jesus, ang nagligtas sa atin at nagtipon sa atin upang maging ABCC. Kapatid, have you already experienced the miracle of Christmas? There are 3 steps to prepare for it. Always expect the extraordinary, be aware of how God works, and completely rely on God's grace. The Lord bless us all. Patuloy nawa nating maranasan ang mga kamanghamanghang himala ng Diyos. To God be the glory. In response to God's word, let's meditate on this song that let faith arise. In spite of what I see, Lord, I believe. Father, my help, I choose to trust you. No matter what I feel, let faith arise. Let faith arise. For my champion's not dead, but he is alive. And he already knows my every need. Surely he will come and rescue me. God of miracles, come. We need your supernatural love to break through. Nothing's impossible. You're the God of miracles. Let faith arise.